First time namin lumabas ng Pilipinas, kaya kabado talaga kami. Pero in fairness, nakalampas naman tayo sa immigration. Kaya tara, samahan nyo kami sa unang araw namin dito sa Hong Kong. Pagdating namin sa airport, dumiretso agad kami sa travel tax counter at ang total na binayaran namin is 4,050 para sa aming tatlo. Then dumiretso na kami sa check-in counter, binigay lang namin yung passport namin and nag-verify sila ng details, tapos binigay na din namin yung check-in baggage namin at dumiretso na kami sa immigration. So ayun, dahil bawal mag-video dun sa immigration, wala akong clip, so ikukwento ko na lang sa inyo kung ano yung nangyari. Habang nakapila kami dun sa immigration, may nakita kaming sign na nakalagay 1 person at a time. So nung nagtawag ng next na tao dun sa immigration, si daddy muna yung pumunta. Naiwan kami dalawa ni Gray sa pila. Tapos malapit lang naman yung pila dun sa counter niya. Kaya narinig ko yung mga tinanong sa kanya. Like yung unang tinanong is, meron ka bang kasama at sinong kasama mo? Tapos parang may inasika sila doon na wala pa munang next question. Nung tinawag naman yung next na nasa pila, so kami dalawa yun ni Gray. Pumunta kami doon and sakto, katabi lang din nung officer ni Daddy Gerald. So magkatabi silang dalawang officer, magkatabi kami. Kaya ang unang tinanong sa akin is, asawa niyo po ba siya? Si Daddy tinuro. At ang sagot ko, opo. Tapos may inasikaso ulit, ganyan. Tapos kay Daddy, naririnig ko yung mga tinatanong sa kanya. Tinanong siya kung government employee ba siya or affiliated sa government. Tinanong din kung saan siya nagwo-work, kung anong position niya sa work, and anong ginagawa dun sa work na yon. Samantalang sa akin, after nung tanong ng asawa, tinanong lang kung kailan ang balik. Tinanong din pala si Daddy kung kailan yung balik. Tapos yun lang yung tanong sa akin, wala nang ibang tanong. Tapos tinataka na yung passport ko, tinataka na rin yung kay Daddy. Tapos, pinapasok kami dun sa immigration. Actually, kinakabahan talaga kami noon kasi nga, first international travel namin, first time namin mag-immigration, hindi namin alam kung ano ina-expect. Ang dami naming pinanood ng mga videos, mga offload stories, ganyan. So, ang dami namin talagang pin-prepare na documents, pero ayun lang yung nangyari, yun lang yung mga tinanong, and sa lahat ng mga documents na pin-prepare namin, ni isa walang hiningi, as in yung passport lang talaga. So, ayun, siguro talagang, wag kang kakabahan kung wala ka naman talagang gagawing, masama, di ba? Ayun lang, siguro, lang talaga, kalma ka lang, be confident, and, isang tanong, isang sagot, less talk, less mistake, ganyan. Ayun nga lang, sobrang aga namin kasi 7 AM pa flight namin pero 2 AM nasa boarding gate na kami. Kaya kumain at natulog na lang kami. Buti na lang, hindi delayed ang flight namin. Wala nga lang sa mood si Gray kasi naputol yung tulog niya nung kinarga na siya. During the flight pala, may binigay na sa amin na arrival card. Pwede nyo na i-fill out yan para pagdating sa immigration sa Hong Kong, pipila na kayo agad. Paglabas namin sa plane, sinusundan lang namin yung mga signage kung saan kami pupunta, tsaka sinasabayan na rin namin yung ibang tao kung saan sila pupunta. At sa sobrang laki ng airport dito, sumakay pa kami ng train para makapunta dun sa immigration. At alam nyo ba, first time makasakay ni Gray ng train tapos dito pa sa Hong Kong. Bawal din pala mag-video sa immigration sa Hong Kong, pero wala naman tinanong sa amin doon. Pinakita lang namin yung passport at arrival card, tas okay na. Pagkalabas namin sa arrival hall, dumiretso kami dito sa A13 para kunin yung octopus card na binili namin via Klook. May preloaded 50 HKD na yan. Tas dito naman sa A09 yung pocket wifi na nirenta namin via Klook din. Muntik pa nga namin makalimutan, dito din pala sa A13 kukunin yung SIM card na binili din namin sa Klook. Tas naghanap naman kami ng ATM para makapag-withdraw kasi wala pa kaming hawak na Hong Kong dollars. GCash card yung ginamit namin pang withdraw, tas ang conversion nila is 1 HKD is equal to 7.15 Philippine pesos. Binilhan din namin si Gray na octopus card niya dito. Iba kasi yung octopus card na pambata, tapos wala kaming makita sa Klook kaya dito na kami bumili. 100 HKD to, tapos may preloaded na 50 HKD. Nag-top up na rin kami na octopus card namin, tig 200 HKD kami ni Daddy, tas 100 HKD kay Gray. Then ayun, sinundan lang namin ulit yung mga signage kung saan yung bus station. Gaya niya, nakalagay taxi sa left, tapos bus sa right, kaya dito tayo sa kanan dahil sasakay tayo ng bus papuntang city. Take note nyo din yung bus route na sasakyan nyo para tama yung bus station na mapupuntahan nyo. A21 yung bus na sinakyan namin papuntang Kimberley Road kung saan malapit yung hotel namin. At bilang first timer, dun kami umupo sa second floor ng double-decker bus. Halos 1 oras nga din yung biyahe from airport papunta sa city, and pagkababa namin sa Kimberley Road, nilakad na lang namin papunta sa hotel namin. Ayun lang muna sa ngayon. Sa next vlog natin, ipapakita namin sa inyo yung hotel na tutuluyan namin at kung saan tayo papasyal sa first day natin.